Aminado mga kababayan si Sara Duterte na ang relasyon nila ni President Bongbong Marcos have reached a point of no return. Ayan BP Duterte on feud with Marcos. Ayan po. Sabi dito sa report ng Inquirer, BP Duterte on feud with Marcos. We have reached a point of no return. Ang mga statement po ni Inday, mga self-fulfilling prophecy, mga tanda mga kababayan na do or die na siya. Sabi nga natin mga kababayan kanina, kung do or die siya, alangan man yung sitting administration, yung ating gobyerno po, walang gagawing aksyon sa mga pinagagawa niya. Unang-una, siya at yung kanyang pamilya, si Rodrigo Duterte, sila yung nagsimula dahil sa kanilang ambisyon na wag nang patapusin yung ating Pangulong Bongbong. Gusto nila umupo si Sara Duterte bilang presidente. Hindi na po makapaghintay ng 2028. At malamang ang panggugulong ito mga kababayan, may outside forces, may foreign entity mga kababayan na nasa likod. Yan po ang mga lumalabas na kwento kahit sa Senate investigation po sa Pogo at sa AJK investigation ng Quadcom. Yan ang mga lumalabas na anggulo nitong nangyayaring political turmoil na sinimulan mga kababayan ni Sara Duterte. Nagpapresko naman po sa Zamboanga City. Sa Zamboanga City niya ito sinabi. Ang ating gobyerno po all out na. All out war laban sa pagbabanta mga kababayan ni Sara Duterte. Ito po yung sabi ng Department of Justice. A threat to the President niya is a threat to every Filipino. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo ang mga balitang yan at pag-usapan po natin kasi yung mga local officials po nagpaabot na ng all-out na support sa ating administration. Yung armed forces, ganun din yung PNP, pati mga retired generals. Kaya yung pangarap ng mga Duterte po, malabo. Yung people power nila mga kababayan, kilikili power man lang po ang nakikita. Kahit nagbayad na sila, naghakot nagbayad, hindi mag 500, nabawasan pa po, naging 100 na lang. So pag-usapan po natin ang mga kaganapan na yan. But before that, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balik tayo mga kababayan dito sa ating topic. Ngayon, yung mga propaganda ng mga DDS na hawak ng mga Duterte po yung Visayas, nag-react na po yung mga local government leaders, mga mayors po ng Visayas. Ito po, sabi dito sa balita, Eastern Visayas lawmakers lead by at least 45 top local executives in blasting BP Duterte's reckless, divisive actions. Yan po, pinangunahan mismo ni late Representative Ana Victoria Veloso Tuason, Biliran Representative Gerardo Jerry Boy, J. Espina Jr. and Samar Representative Reynolds Michael Tan
at saka ni Stephen James Tan. Nagpalabas sila ng matatalim na pananalita sa pagkondena mga kababayan sa mga pagbabanta ni Sara Duterte sa ating Pangulo, sa First Lady at saka kay Martin Romualdez. Sabi nila, ang naging pag-ugali ni Sara Duterte, isang malaking insulto po to both the Waray people at saka sa kanilang mga leaders. Ang statement po ay pinirmahan ng mga key provincial city and municipal officials of Eastern Visayas. Begins with a direct denunciation. Sabi nila, we, the undersigned local government leaders of Eastern Visayas, express our profound indignation at the malicious, baseless, and reckless accusation made by Vice President Sara Duterte against Speaker Martin Romualdez. Sabi po sa kanilang manifesto that these unwarranted attacks anya are an effort not only, are an affront pala in the effort, are an affront not only to a leader of impeccable integrity, but also to the pride and dignity ng mga Waray, whose values anya of resilience, hard work, and honor are personified by Speaker Romualdez. Hinighlight nila yung long history sa paglilingkod bayan ng Speaker, noting that he has delivered real and lasting improvements niya to the lives of Filipinos and remains committed to uplifting the country's most vulnerable sectors. Binanatan din nila, mga kababayan, si Sara Duterte for disrespecting not just Romualdez but also the legacy of President Marcos na may dugong Waray. Ang unfounded allegations anya ni Sara Duterte also insult the Romualdez legacy, which extends to President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., who shares Waray blood through his mother, former First Lady Imelda Romualdez Marcos. Sabi po sa kanilang statement, ang kanya-anyang reckless tirades strike at the very heart of a region that has overcome countless challenges through hard work, solidarity, and trust in capable leadership, sabi po sa kanilang statement. Sabi ng mga local leaders, mga kababayan, ng Visayas, na boss Speaker Martin Romualdez sa si President Bongbong brought meaningful progress sa ating bansa. Duterte's actions anya, according to the leaders, go beyond personal attacks. Her irresponsible statements not only destabilize the unity of the administration but also erode the trust of the Filipino people at a time when cooperation and stability anya are paramount. All 7 mayors of the municipalities comprising the first legislative district of Leyte province have come out as strong defense of Speaker Martin Romualdez, denouncing Vice President Sara Duterte's accusations of political intimidation as baseless and malicious. Sinabi po ng mga mayors ng Palo, Alang-alang, San Miguel, Tacnawan, Santa Fe, Tolosa, and Babatngon na yung allegations anya ni Sara Duterte is not only an affront to Speaker Martin but also to the people of the First District of Leyte. So yung manifesto mga kababayan ay pirmado ni Palo Mayor Remedios Pitilla, President ng League of Municipalities, Leyte Chapter, League of Municipalities of the Philippines, along with Mayors Lovell Ann Yu Castro of Alang-alang, Norman Sabdao of San Miguel, Gina Mirillo of Tacnawan, Amparo Montesa of Santa Fe, Erwin Ocana of Tolosa, and Eleanor Lugnasin of Babatngon. Kasama din mga kababayan yung mga board members sa pumirma sa manifesto. Ayan po, yung mga board members, mga kababayan, no? Pakinggan natin sila, mga kababayan, sa kanilang mga sinasabi. Mayor, just recently, meron pong press briefing na ginawa si Vice President and that's lately our President, the Speaker, and the First Lady. What are your thoughts on this? Siguro, dyan kasi sa politika lang yan, no? Anyway, kami sa Region 8, lalo na sa Southern Leyte,
behalf of the mayors, no, mayroon na kaming manifesto na full support kami sa presidente, kay speaker, kasi sa this time that ang mga tao sa bayan namin ay nakatanggap directly, no, through Tingog Party List po, na natanggap na directly MAIP, AX, lahat ng mga program ngayon na marami talaga. So I hope it will continue. So sa sa panahon ngayon, it's siguro na lalo na taga-regionate, dapat lang na tayo ay supportive sa speaker kasi taga-region naman. At saka yung presidente natin, taga-regionate, no? So, again, full support kami kay speaker at sa presidente natin. Na-insecure mga kababayan, bukang bibig ni Sara Duterte, pati ni Digong, si Speaker Martin Romualdez na gustuan niya maging presidente. Anong pakinin niyo kung gusto maging presidente niya, no? Ni Speaker Martin, iniyan niya yan mananalo, presidente, vice-presidente, maski anya congressman, baka hindi yan manalo, pati senador. Bakit ninyo pinoproblema ang politika ni Martin Romualdez? Sige lang ang tulong ni Martin Romualdez at ng mga congressmen sa buong Pilipinas. Kaya kayo na insecure masyado. Grabe ang pag-inggit ninyo. Lalo't si Martin Romualdez, mga kababayan, linampasan na siya sa Tangere. Nilampasan na si Inday sa survey. Pabulusok ng pabulusok si Sara Duterte po. Hindi ba bumulusok yung nagtaka pa kayo? Yung ratings, trust ratings, hindi man nagtatrabaho, sigang pamirwisyo. Pagkatapos, binandaan pa yung ating Pangulong Bongbong, si Lisa, tapos si Martin. O ngayon, patong-patong na kaso, mga kababayan ang kinakaharap niya. At sabi niya, we have reached a point of no return. Asa ka pa na makakabawi ka pa? Siguradong hindi kayo tatantanan ng ating gobyerno kasi illegal ang inyong mga ginagawa, other than yung pag-awaldas ng confidential funds na hindi ninyo maipaliwanag ng maayos. Ito pang pagbabanta ninyo sa buhay ng ating first couple at si Martin Romualdez. Di pa, mga kababayan? Si Pitilla yata ito. Our President, kay Speaker and First Lady, and Vice President Sara Duterte. What are your thoughts on this? That is really diri guliton maupay. It's not within a Filipino, the personality of a Filipino to do that. So for me, I respect Sara. She's a good friend, but I think it's out of the way. Wala talagang, hindi dapat talaga. So in fact, today, kasi na ano lahat na everything now. So today, a while ago, we presented to Speaker Romualdez a manifesto of all the mayors of the first district, to a manifesto of full support for him and for the president and for the first lady. So we really wish everyone to as well support our leaders in the country, because they are doing everything that they can for all of us. And I think it's not decent for anyone to say anything like what she was saying. Siya po si Palomeo Remedios Pitilla, President ng Leyte Chapter ng League of Municipalities of the Philippines. Kaibigan niya si Sara Duterte, pero kahit kaibigan niya, disapprove niya yung mga pinagagawa ni Sara Duterte. Imagine, pagbantaan mong papatayin mo, may kinontrata ka ng tao na papatay sa ating Pangulo, sa First Lady, tapos kay Martin Romualdez. Kahindik-hindik, mga kababayan, yung pagbabanta. In public pa. Sabi ko nga, wala pang nakagawa na ganyan. May narinig na kayo na mga leaders ng mundo na ganyan kung magbanta? Mga terrorist po. Oo, yung mga kalaban ni Netanyahu, mga Hamas, Hezbollah, yung Iran leader. Sa kanila lang natin maririnig ang ganyang mga pananalita. Baka yun ang ginaya, mga kababayan, ni Sara Duterte. O ito pa, isa pang opisyal
Congressman Harris siya. Congressman, morning. Yeah, good Congressman, Just recently, meron statement si Vice President against po sa Speaker and the President. What are your thoughts on this? I think as a Vice President, no, it's uncalled for. No, I hope sana hindi na nangyari yon. No? Kasi, it will really divide our country. The least that she could probably have done is sana nag-appear na lang siya dun sa Kongreso to once and for all clear all the accusations or she has to answer everything. No, madali lang naman yun eh. No? I don't know how come hindi niya nagagawa. And I hope yung advisors niya will advise her to really come up with a good solution to this situation now in Congress. Mas ba kasama ng mga mayors po natin? Ano po yung purpose sa pagpunta natin ngayon dito sa Definitely to show our 100% support to the President and to the Speaker. Support for their leadership. Nandito pa rin kami. wala mang pinapakinggan po si Sara Duterte. Pati yung kanyang magulang. So may sarili siyang paniwala. So binaon ni Sara yung kanyang sarili sa napakalaking problema. Patong-patong na kaso yung kanyang kakaharapin. At malamang matanggal siya bilang Vice Presidente. Kasi may magpa-file na ng impeachment sa kanya po. Ito siya, mga kababayan, yung meeting. Of the first executive district of mayors in the province of Samar, please convey this message to the President that we are fully supported sa kanya po at sa inyo lahat, sa inyo rin. O ngayon, balikan natin yung pa-interview na naman, pa-presko ni Sara. Ito na yung sinasabi ni Sara Duterte po. Inabot na anya namin yung punto, wala nang babalikan. According to Duterte, she believes that the Marcos administration is going after her. Kailangan man palampasin ng ating Pangulo ang pagmamalabis ninyo. Pinalampas ng ating Pangulo yung gusto mong hukayin yung tatay niya. Pinalampas ng ating Pangulo yung pagsabi mo, ini-imagine mo na gusto mong tanggalan ng ulo, pugutan yung ating Pangulo. Pero itong nagbanta ka na papatayin mo yung ating Pangulo, First Lady at saka si Martin, nangontrata ka na at sabi mo, no joke, no joke. Nagsumagot din yung kinontrata mong assassin na yes, palalampasin ba yon ng ating Pangulong Bongbong? Asa ka pa? Sabi pa niya, mga kababayan, sa interview, gusto nila akong tanggalin sa posisyon. Duterte said in a press conference in Zamboanga City when asked if there's still a chance for her to patch things up with Marcos. Duterte reiterated that the threats against her personnel and family are real. Binabaliktad niya, mga kababayan, na may threat daw sa kanya. Gusto siyang ipapatay at may attempt sa kanya yung kanyang gwardiya. Bakit hindi po ninyo ni-report sa pulis at sa kinasuhan? Pinaaresto at kinasuhan kung may attempt pala sa iyo na gurgurin yung inyong liig. Kaya walang maniwala po. Kahit yung PNP, tapos binanata naman niya yung PNP, mga kababayan. Ito kasi yung sabi ng PNP. Walang info sa banta kay BP Sara. Galit na galit si Sara Duterte. Yan ang sabi niya. Nakakahiya sa buong mundo na ang Philippine National Police, which by the way has intelligence funds, di alam ang pangyayari sa ating bansa. Nakakahiya na mayroon tayong pulis na hindi nila alam ang threat sa Vice President. Huwag silang magsasalita ng ganyan kasi nagpapakita yan ng incompetence ng PNP. Yes, that gal na magsalita na nakakaya, ay yung ginawa niya, mga kababayan, ng pagbanta, hindi nakakaya. Yung pag-meltdown niya, yung pagsabi niya, ipapahukay niya, yung bangkay ng ating Pangulo, dating Pangulong Apolacay. Tapos gusto niyang pugutan si President Marcos, ini-imagine niyang tanggalin yung ulo. Hindi ba yun nakakaya? Na lumalabas, may vice presidente tayo na nawala na sa katinoan, dapat nang magpa-rehab. Siya pa may lakas ng loob, mga kababayan, na magsabi na nakakaya yung PNP. Ang obligasyon niya, kung may attempt sa kanya, unang-una, 400 plus yung gwardya niya. Pinaaresto niya dapat yon. Yung nag-attempt
na magorgor sa kanya na ang sabi, member ng PSG. Sino yun? Di ba? Bakit hindi mo pangalanan yung PSG na gustong magorgor? Wala eh. Hallucinations po. Ayan tuloy, pati yung kanyang mga security po, nadamay na dahil sa nangyari pong muntika na pong magkainitan, yung PNP at saka yung security niya, nang itakbo sa hospital, yung kanyang chief of staff na si Zulaika Lopez. Ito na ngayon ang balita. BP Sara Duterte's bodyguard swap out amid investigation. Kinasuhan na nga po yung kanyang chief security. Ito yung balita ngayon. Philippine Security Forces said they had replaced Vice President Sara Duterte's bodyguards days after the Justice Department launched a probe into her alleged death threat against President Ferdinand Marcos. But the decision to swap out Duterte security detail, a mix of soldiers and police officers, was related to a separate investigation. Sabi po ng PNP spokesperson na si Colonel Jane Fajardo. Sabi ni Fajardo, the force niya had asked prosecutors to file assault charges, kanina final na po, against the Vice President and members of her detail for allegedly interfering in the transfer of her detained Chief of Staff. A police doctor was posted by the head of security of Duterte. And we cannot let this pass, sabi po ni Fajardo. In a separate press conference, General Romeo Browner ng Armed Forces confirmed the soldiers guarding Duterte had been removed from the detail over an unspecified police probe. O ngayon, may paduda si Sara Duterte. Yung MNLF daw, may offer sa kanya. Paduda niya mga kababayan, no? Yung MNLF, yun na yung gustong mag-offer ng security. Illegal yan pag ganyan po. Mangyayari niyan. Private army ni Sara. Papayag ba yung ating armed forces sa ganyan? Yan yung statement ni Sara. Nagpapasalamat ako sa Moro National Liberation Front sa kanilang offer na tulungan ako sa security. But right now, meron akong mga kaibigan na gumagawa ng paraan kung paano gawin ang aking security in case magkaproblema kami ng Armed Forces of the Philippines, particularly the unit of the Presidential Security Command. Do or die na po si Sara. Ito'y lahat dahil sa kanyang kagagawan. Malamang sa malamang, pag na-file na po yung kasong violation ng anti-terror law, malamang aristuhin na mga kababayan si Sara. And sunod po ang pag-file ng impeachment other than yung mga criminal charges in relation doon sa pagbabanta niya sa ating Pangulo. Kaya yung statement niya na gustoan niya nila akong tanggalin, of course, kailangan kang tanggalin bilang vice presidente kasi yung pagbabanta mo unang-una impeachable offense. Pangalawa, yung hindi mo may paliwanag na paggastos ng confidential funds, corruption yun. Pwede kang kasuhan ng plunder, di ba? So ito, lahat ng ito, wala man nagsabi sa iyo na gawin mo siya, pero ginawa po ninyo. So walang ibang sisisihin, matanggal kayo, makulong kayo, pati si Digong nanggagatong po sa Armed Forces. Pinag-aaralan na po yung pagkaso ng sedition, inciting to sedition. Malamang magkakasama kayo ni Kibuloy sa kulungan. Yan ang mangyayari kasi porsigido yung ating Pangulong Bongbong Marcos, seryoso yung kanyang statement. Sinagad ninyo yung pasensya eh. Ito yung sabi ni Yusek, DOJ Yusek, Jesse Andres. A threat to the president niya is a threat to every Filipino. One of the acts define this as punishable. In Section 4 of the terrorism law is one that engages in acts intended to cause death or serious bodily injury to any person or endangers the person's life. Klaro sa ating bansa na kapag kayo ay gumawa ng mga hakbang para saktan at bigyan ng banta ang buhay ng ibang tao, kasama po yan sa terrorism, lalo na kung ang purpose niyan ay to intimidate and create an atmosphere or sow fear, sabi po ni Jesse Andres.
Yusek J.C. Andres. Kaya ito yung dinidiscuss sa press con ni Sara Duterte kanina. Gusto daw siyang itulad kay Tebes para daw pasukin yung bahay. At may mga tinahi-tahi na naman pong kwento si Sara. O ito siya, medyo malabo lang. Mahina yung internet siguro kasi nasa Zamboanga siya. Pakinggan natin yung kanyang mga sinasabi po. GMA 7. Magandang hapon kasi I only have one question. So Opo. five follow-up. Kasi tatlo lang daw kanya. Ma'am, have you received already the certificate from SPBN? Yes, Mahina. Natanggap namin yung subpina ng NBI. and Natanggap na daw yung report subpena ng na NBI. They are investigating grave assault, Hindi gumagalaw yung picture. Ayan na. violations under violations under the anti-terrorism law. Ang unang-unang ginawa namin is I requested to reschedule the invitation. Nag-conflict siya sa schedule namin sa hearing ng House of Representatives sa Committee on Good Government. So conflict silang dalawa. And in-prioritize namin yung hearing sa House of Representatives kasi kahit man hindi ako umattend doon, umattend ako sa investigation, nakikiusap talaga lagi. And yun din talaga ang promise ko sa kanila simula pa nung mag-umpisa lahat ng mga investigasyon, nasasamahan ko yung mga employees ng Office of the Vice President na pinapatawag sa mga hearings. But what's your reaction on those cases brought against you po? Lalo yung sinabing possible pag-imatay terror at saka dagdag po na rin yung pinal po ng PNP just today po against your group commander and some more jantos and changes po. Dahil sa nangyari po ng transfer from PNX to CPS po. Yes, oo. Well, on face value, hindi ko naman nakita kung ano yung mga allegations niya, no? Meron lang mga pinagpapasapasahan na cover noong complaints. On face value, it will not hold water. And then, ang pangalawa is yung grave assault. I believe, pinipilit na lang talaga nila na gawa ng kaso yung mga remarks ko. And pangatlo, natatawa ako sa violations on the anti-terrorism law kasi sinusubukan nila to reach sa aking properties and assets. Kasi itong violation ng anti-terrorism law, ginawa nila ito kay Congressman Arnie Teves. So they have a playbook on what you do to a person na kakasuhan mo ng anti-terrorism law. So ano ba yun? Ano bang gusto nilang gawin? Kaya sila nag-file or nag-charge ng anti-terrorism law. Gusto nila mag-cancel ng passport. Gusto nila mag-red notice sa international. So hindi ka makakagalaw overseas. Gusto nila mag-amlak. Anti-money laundering violations. So ibig sabihin nun, i-freeze nila yung pera mo at yung properties mo. Hindi ka makakagastos ng pera at hindi ka makakapasok sa properties mo. At gusto nila mag-issue ng mga search warrants. Anong ginagawa nun? Papasukin nila yung properties mo. And nagtanong ako sa Negros kung anong nangyari doon. Kasi nga, tinitingnan ko yung ginagawa nila and they're doing the Arnie Teves playbook. Ang ginawa nila doon, masok sila sa mga bahay, mga properties. Nagsasabi sila, may clearing team kami. Para daw safe mag-search, mauuna yung clearing team, maglalagay ng kung ano-anong baril o kung ano-anong mga posibleng illegal
ng mga bagay, kasama na droga, ganon. Pagkatapos, papasok ang search team. Pagpasok sa search team, syempre, nandoon na yung mga hinahanap kuno nila. So yan ang sinusunod nila. It's not without precedent ang pag-file nila ng anti-terrorism law. Yung mga sinabi ko ngayon, yun yung gusto nilang gawin. Kaya pinipilit nila na merong violation sa batas. Mag-cancel ng passport, mag-red notice, mag-amplang, mag-issue ng kaliwat kanang search warrant. So, ibig sabihin, babalik pa rin tayo doon. This is clearly oppression and harassment for remarks that pinipilit nila to take it out of its logical context. Babalik pa rin tayo doon. This is clearly oppression and harassment for remarks that pinipilit nila to take it out of its logical context. Abogado ako. Alam ko kung anong illegal at illegal. Alam ko kung anong actionable at hindi actionable. Hindi actionable ang maghabilin ka. Hindi actionable yun. Walang active threat kung hindi ako mamatay. Sa husgado ka na lang magpaliwanag, Sara. Yung pagiging abogado mo nga, malamang malapit nang mawala kasi nag-file na si Gadon ng disbarment laban po sa inyo. O ngayon, itutulad daw sa kay Tebes. Ayan man talaga po ang mangyayari. Inuhulaan na ni Sara yung mangyayari sa kanya. Para ako, ang analysis ko po, ang intensyon niya ay para magpa-victim po at umalsa yung mga mamamayang Pilipino. Wala na siyang makumbinsi ngayon. Kukunti ang pumupunta doon sa EDSA Shrine. Ngayon, pakinggan natin yung press con ni DOJ Secretary Jesse Andres. Ito yung may kabuluhan kasi matalino ito at matino na abogado. Yan po mga kababayan, si Jesse Andres. Republic. The courts are there to protect the rights of everyone. And Ito po. a strong and functioning republic. The courts are there to protect the rights of everyone. And we have a very independent and competent Supreme Court and judiciary all the way to the lower level courts. I do not see any reason why people would recourse to extra legal measures when all of these institutions are present and functioning. On VP Sara, yesterday po, na-serve na ng NBI yung subpoena para sa kanya. Isa po dun sa mga tinitignan na posibleng violation daw po niya ay sa anti-terror law. Ano po ba yung dahilan para po maisipan na posibleng siya po ay lumabag sa batas na pinirmahan pa po ng kanyang tatay? First and foremost, kami po ay nagpadala ng subpoena kay VP Sara para po mabigyan ng pagkakataon na magbigay linaw sa kanya pong viral na video kung saan galit na galit po siya, nagsasalita at nagbigay po ng banta. Itong banta po na ito, hindi lang po sa pag-iisip dahil po yung banta na yan ay sinimulan na niyang gawin. Meron na pong acts that commence the threat to the President dahil nanggaling din po sa kanyang bibig na meron na siyang kinausap na tao na in-identify na kung sino ang mga target. Binigay na po ang pangalan, maliwanag po ang instruction at ano po ang gagawin. Nung tinanong po kung kaya niyang gawin at tapusin yung 3 target, ang sabi po, yes. At it's no joke, no joke. So, you have to understand the context. The Vice President is the beneficiary. If ever the President's office is vacated by death or incapacity. So you have to put that in that context. Now, what is due process of law? It is enabling every person accused or charged of a crime
to explain your side. And we will provide that. The National Bureau of Investigation is the appropriate agency which is tasked by law to be the primary agency whenever there is a security issue concerning high-ranking officials, including the President. That is why the NBI has started the investigation and is doing everything, including getting the statement of the Vice President on who is this person that she talked to and contracted to do this criminal act. Inaanting na po Mas maintindihan yung ko assassin. Bakit po posibleng may paglabag si Sara sa anti-terror? Okay. Mahirap pong ipaliwanag, ngunit pipilitin po natin paliwanag. Meron po tayong batas na anti-terror law. At tignan ang Section 4 Terrorist na describing si the acts Sara. of terrorism. And one of the acts defined there as punishable in Section 4 of the terrorism law is when one engages in acts intended to cause death or serious bodily injury to any person or Tapos, endangers a person's life. Yan po ay nakasaad sa ating batas na kapag kayo ay gumawa ng mga hakbang para saktan at bigyan ng banta ang buhay ng ibang tao, kasama po yan sa terrorism. Lalo na po kung ang purpose niyan ay to intimidate and create an atmosphere or sow fear. Tandaan niyo po na ang banta sa Pangulo ay isang national security matter. Can you imagine a situation where the Vice is accused of plotting against the life of the President and then the President actually dies? People accept the Vice President to succeed the President when he is even under a cloud of doubt how she would accede to power. So, napakaseryoso po yan. correct. At nakakatakot po yung senaryong yan na mangyari sa pagbabanta ng ating Pangulo. Paano po gagampanan ng ating Pangulo ang kanyang tungkulin bilang Chief Executive na kailangan po magbigay ng serbisyo, tulong sa lahat ng mamamayan kung may banta po sa kanyang buhay? Obligasyon po ng Pangulo na magpunta sa mga lugar kung saan po kailangan siyang bigay ng tulong, makipag-usap sa mga taong bayan. Mahihirapan po. The work of the President will be impeded by this death threat. And that is why it has to be addressed immediately. It has to be quelled at its inception. Hindi Hindi siya tayo tatantanan ngayon na magkaroon ng senaryo dahil sa kanyang kagagawan, na mga magkakaroon kababayan. po ng delikadong sitwasyon Tama ng siya. Pangulo. Dahil Talagang sa tatanggalin ng siya. bayan. Nararamdaman ni Inday, ni Sara, tatanggalin talaga siya po. Kaya po, ang anumang bagay na Malapit na ginagawa siyang ng matulad kay sa Tebes, Pangulo magiging ay pugante. ginagawa rin pong bagay sa lahat ng Pilipino. A threat to the President Choice is na a yon. threat to every Filipino. Hindi po maaaring mangyari yan at gagawin po ng gobyerno ang lahat ng nararapat para You see? protektahan po ang isang halal na pinuno. Lahat gagawin ng gobyerno. Ang lahat. Sir, kanina may nag-file po si Secretary Alvarez on this one. Kamusta po yung ang disbarment ng DOJ against Sara? Yung disbarment po, pinauubaya po namin yan sa Integrated Bar of the Philippines. Yan po ang organisasyon ng lahat ng mga abogado. Nag-file na po. Ang Nag-file na ng disbarment si Larry Gadon sa Supreme Court. So yan ang kinahinatnan, mga kababayan, Inday. Self-fulfilling prophecy niya. Yan ay ginusto niya, mga kababayan. At ang sabi niya, we have reached a point of no return. Yun man talaga po. She has to face the music. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc.
Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasoan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messages sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.